Bakit daw, partner, sabi ni, sino tanong dito, bakit daw kay VP Sara wala pang freeze? Si Maria Nanale. Oo, Yun nga attorney. nakakapagtaka eh. Dapat naka-freeze yan Mm-mm. 6.7 billion or 2.7 billion ba yan? Mm-mm. Dapat they already freeze that eh. Kasi it does not jive with the statement of assets and liabilities na Mm-mm. dineclare niya. So very high yung probability na questionable talaga. Hindi mo alam bakit when you were still a mayor, how much is your salary? Oho. Naging vice mayor, mayor until you became the vice president. Do you Mm-mm. think pag sama-samahin mo yung income mo hanggang maging vice president ka, do you think you will be able to save 6.87 billion pesos? Mm-hmm. Wag mo nang isama yung yung vice presidente. Yung mayor at vice mayor ka na lang, napakahirap mag-save ng 1 million eh. Alam mo, Oh, nagtrabaho ako sa isang vice mayor. maliit. When I was still a working student, Oo, no, attorney. nag-work ako as executive assistant ng isang vice mayor dito sa San Juan City. Mm-mm. Lit-lit ang sweldo. Biruin mo San Juan na yan ha. Oo. San Juan na yan. Mm-mm. Magkano lang sweldo ng vice mayor? Oh. Minsan yung vice mayor sa akin pa nga nangungutang. Talaga, attorney? Sa liit ng sweldo. Maliit ng sweldo eh. Oo, Grabe, minsan pag no? sabi nga, tayo, magkakampanya tayo, maghanap ka nga ng sponsor. Bakit sir? Wala tayong pangkape doon sa mga makikinig sa akin doon sa isang barangay. Aruy, Ako nako. kakamot-kamot ako ng uno, sino Oo. kayang negosyante dito, mahingan ko ng donasyon. Natatandaan ko, Talaga? nag-organize ako ng chess tournament nung araw dyan. Essay writing contest. Sa lahat ng eskwelahan sa San Juan, nagpa-essay writing Anong contest title? ako. Anong title? Ah, magkaisa laban sa pambansang kahirapan. Wow. Natatandaan ko pa, I was still a Oh. third year college then. Mm-mm. So lahat ng eskwelahan, kinontak ko. Kaso, nung hinihingan ko na ng pampremyo to si Vice Mayor, sabi ko, pasensya ka na rin wala tayong pondo. Alam mo, sino yung nilapitan ko during that Mm. time, pati yung trophy, malaki kasing laki, 5 feet na trophy. Si Wow. Chicky Holman. Yeah. Natatanda mo si Chicky Holman? Spinawin. Kasi Spinawin. taga San Juan Mm-mm. si Chicky Holman eh. Si Chicky So Holman. nilapitan ko si Chicky Holman. Nasa Itbulaga pa kasi siya nun. Sinulatan ko. Tagal na, attorney, Mm. Tagalan na Itbulaga. Mm. Agad-agad, nagbigay sa akin si Chicky Holman ng trophy malaki. Tapos yung iba, Ah. yun na. Natuloy din naman yung, yung Sa essay madaling writing. salita, walang pera si Vice Mayor. Oo. Wala talaga kasi matino yung vice mayor ko eh. Mm-mm. Talagang hindi nangangarakot. Ibubulang mo ba sa amin yan kung sino? Angeles apelido nun. Kilala naman taga San Juan yan. Okay. Kilala Okay. nila JV yan, tsaka na Mm-mm. Jinggoy. Oh. Mm-mm. Ayun pala. Kaya sabi nga mahirap kahit 1 million partner makaipon ka. Kung Naku talagang, baka oo. 100,000 wala pag matinong vice mayor o mayor yan. Hindi makakaipon yan. Oo. Attorney, tanong ni Maylene, tanong lang po attorney, kasama po ba yan sa salo ni Sara before siya maging VP? Kasi ang ini-impeach is yung pagka vice president lang po niya? Wala, 2019 hanggang 2024, wala siyang cash on hand sa salin niya. Oo. Diba? Oo. Eto partner, isa pa. Bagamat alam ko medyo ano ka na rito sa pangalang to eh. Naghain din po ng petisyon sa Court of Appeals si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque naman. Ito'y partner kaugnay dun sa pagkansila ng sa kanyang passport at pagdeklara sa kanya bilang pugante. Ayon sa kampo ni Roque, inihain ng petition for certiorari upang questionin ang ruling ng Pasig City Regional Trial Court at itigil ang implementasyon nito. Ayan, partner. Okay, yung petition niya yung appeal niya na yan, no? Mm-mm. Questioning the Regional Trial Court of Pasig na Mhm. doon sa
pag-sustain do sa cancellation ng kanyang passport by the Department of Foreign Affairs. Oho. So, dapat patunayan niya na may grave abuse of discretion. Kasi pag certiorari, we are talking about the grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction on the part of any agency of the government. Mm-mm. Ito ang pinatutungkulan na dito, yung RTC and also the DFA. Oo. Ano ang grave abuse of discretion dito? Kaya kinansela yung kanyang passport is because of the fact na classified na siya as a fugitive from justice because there is a pending case of qualified human trafficking against him. Mm-mm. So, tinakbuhan niya. So, in order for the government to capture him or arrest him and coordinate with the Interpol, definitely dapat para malimit mo yung movement niyan, yung activities niya na kung saan nagpupunta. That the government must cancel the passport. So, ano gagawin niya dyan? Paano siyang bibigyan ng favorable decision of the Court of Appeals to restore his passport? Definitely, it will be denied. Ay, ganun. Walang grave abuse of discretion dyan. Ginagawa lang ng Department of Foreign Affairs and then also kinonfirm ng RTC yung pagkaka-cancel niya. Dahil nagsampa siya sa RTC ng kaso umapila siya ngayon sa CA. Court of So, Appeals. ganun. So, walang grave abuse of discretion. Yun lang, partner. Malabo pa yan. Sa tila malabo, no? Malabo pa yun sa Lola Basyang. Ayun. Sabi ni Miss Lloyda Garyaga, good evening po, attorney. Siguro yung account niya noon, Attorney Bueno. She's referring to the Vice President, Ma'am Lloyda, no? Call 45, hindi siya makagala, wala siyang passport. Si Harry. Oo. Kay Maylene, ayan, Maria Nanale, ayan. Ang dami pwede pong ikaso sa kanya, lalo nang inilabas yung SALN at yung AMLAC transactions, partner. Yun. Ganito yan Si Vice President Sara Duterte, although nag-submit siya ng SALN, tapos zero cash, tapos lumalabas, meron siyang pera sa bangko. Hindi lang basta pera, kundi tumataginting na bilyong-bilyong piso. So, ibig sabihin, nagsisinungaling siya. And statement of assets and liabilities na form is under oath. If that is under oath, tapos nagsinungaling ka na wala kang cash on hand, that is perjury. So a case of perjury may be filed against the Vice President. Diba? So maraming kaso sa kanya na manganganak dyan sa sa hindi pagkakadeklara ng kanyang mga assets, ng kanyang mga bank deposits. Maraming kaso yan. Yun lang. At nawa, partner, mabilis dapat ang usad, ano? At itong kaso na to, nako Ang sabi nga ni Coco Pimentel, dapat on April 29, kung malinaw na meron ng existence of probable cause, dapat yan iakyat na agad sa Senado. Kasi ang sabi ni Coco, marami tayong problema kinakaharap dito sa ating bansa at itong problema natin sa langis, hindi pa tapos to. At sigurado ang Pilipinas ay mahaharap pa sa mas malalaking problema na hindi lamang problemang domestic, kundi problemang pang buong mundo. So, kung kinakailangan, resolbahin na hanggat maaga itong kaso ni Sara Duterte dito sa Kongreso. Bilisan na, if you can resolve this within the period of 1-2 months time, resolve it, and then if she will be convicted, then find another candidate for the position of the Vice President. Tapos harapin na. Pagkatapos niyan, harapin na yung ibang problema ng bansa natin sapagkat marami pa tayong problemang kakaharapin sa darating na mga buwan, na dulot ng nangyayaring sigalot sa ibang bansa, katulad nitong Middle East. Marami pa yan, marami pang problema na dadating sa atin. Kaya kung kakayaning i-resolve yan as soon as possible, resolve it. Huwag nang patagalin. Attorney Bueno, law and beyond. Learn the law, know your rights.